Hi guys, we are here in Ho Chi Minh, Vietnam, also known as Saigon. If you are also planning to go here and gusto nyo mag-DIY din makatipid, then just keep on watching. For our accommodation, we'll be staying in 2 hotels. We'll be staying here first at Livu Hotel. It's located in District 1, so it's close to many popular tourist attractions. We only spent 3,150 for 3 days and 3 nights for 2 people already. Yes, you heard that right. That's basically just 1,050 pesos per day. For our first itinerary, andito kami sa Ola Hill. It's a restaurant and a bar. And dito talaga guys yung best spot para sa Pink Iconic Church or yung Tan Din Church. Andito kami sa 3rd floor kasi dito guys yung outdoor view ng Iconic Pink Church. Outdoor siya and kitang-kita niya yung Pink Church. Here's our food. We ordered a pasta, a glass of watermelon juice, tsaka pork ribs. Morning's done, the day is one. Sun dancing and everything's fine. A gentle breeze, the city's slow. I take a seat, let the moment flow. A cup of coffee, sugar falls in. I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours, I feel at ease. Like simple magic in moments like these. Andito naman kami sa Book Street. And ang ganda dito guys. Ito yung sa labas. Sobrang lala ng traffic dito. Maganda dito guys mamili ng mga stationaries and pasalubong. And then eto sa gilid may mga stalls. Nag-iikot-ikot lang kami dito guys. Ayan, ang ganda. Sobrang ganda dito. Puro dito books and then mga stationaries. And then meron din palang cafe. Ito yung cafe. Nauupo na lang kami dito sa labas kakatapos ng picture. And grabe talaga yung pawis namin kasi super init dito guys. And so far, sobrang ganda talaga ng vibes dito. And sa dulo pala na tong Book Street is yung cathedral na. Ayan yung cathedral. And ginagawa pa siya, under renovation pa siya. So hindi pa siya tapos. Na lang kami kasi after neto, punta na kami ng cafe apartment. Anong masasabi mo sa lugar na to? Mainit. Super init talaga dito guys, as in. Hindi kami ng keychain and then ref magnet. Yung ref magnet guys, which is eto, 35,000 lang. And eto naman is 40,000. Mga keychain siya. And ang cute naman ng mga designs nila. Find the magic in the everyday, in the sweetest sips, some steps away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light in the simple. Guys, we are here na sa cafe apartment. Ayan siya. And 9-story building siya guys. And puro siya mga coffee shop. So if you love coffees and pastry, puntahan nyo to guys. Ito talaga yung highlight ng Saigon trip. Especially if coffee lover kayo. Ayan, may lumalapit kay Josh ng ng sapatos. No sir, it's okay, it's okay. Thank you. Papacool down lang kami kasi super init talaga dito. Dalawa-dalawa na yung fan na gamit namin. Kasi yung weather dito guys is parang similar lang siya sa weather natin sa Pinas, pero parang feeling ko mas mainit dito and then mas humid, kaya I highly suggest na magbaon kayo ng mga fan tsaka ng payong. Baon kayo ng umbrella guys kasi mahal dito yung payong. Daming mga kalapati dito guys. Ayan o. Diyan tayo pupunta sa Meraki Cafe, doon park. Yan yung pupuntahan natin, yung Meraki Cafe na yan. Hindi namin sure kung paano papasok dito. Pero ang alam ko, may dalawang options kayo if pupunta kayo dito. Merong elevator, pero may bayad siya ng 3,000 dong or 7 pesos, which is eto. Ayan, eto nga yung sinasabi ko. Babayad lang ng 3,000 dong. Ito naman yung stairs guys, pero ayoko mapagod, kaya mag-elevator na lang tayo, no? Ito guys yung menu nila. Ayan yung egg coffee. Meron din silang smoothies. Meron din silang mga foods dito guys. Hindi lang siya pastry and then coffee. Meron din silang rice meal, mga soups, and then may pizza din. Andito kami guys sa balcony and eto yung view namin.
Ang daming cafes. Tapos, ayun, may Starbucks. Tapos na kami kumain. And, andito kami sa labas ng Meraki Cafe. And, guys, sobrang ganda ng view dito sa balcony. Pero, mainit siya kasi sa loob, air condition. Ito ko sa inyo yung pinamili natin kanina sa The Book Street. And, ang mumura na to, guys, like 40,000 lang and then 30,000. Bumili kami ng 5 keychain and then isang ref magnet. Ito yung ref magnet. And, 35k lang to, guys. Super cute. And then, meron akong 5 keychains. And 40,000 naman siya. Ayan siya. Super cute, diba? And then, ito yung Bentan Saigon Market. Ayan siya. And then, meron dalawa na parang cute-cute lang siya na naka-ano. Yung hat and then naka-costume na parang flag ng Saigon, ng Vietnam. Yung tower dito sa harap namin, may sinasabi siya about sa tower na to. Ano yun? Lang. Kahawig niya yung sa Avengers. Oo, kahawig niya talaga. Ayan guys, kahawig na kahawig talaga, diba? Find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. Grabe, sobrang laki ng saging nila dito guys, oh. May cake sila, and eto, super sarap daw niyang bread na yan. Tingnan niyo yung mga milk tea nila and yung mga drinks. Dati na siyang nakatimpla, and then papalagyan niyo lang siya ng ice. Dito sa side na to, more on bread, and then dito may mga rice meal sila, noodles, and ang dami nilang fruits dito guys sa 7-Eleven, ayan oh. More on fruits. And then silang burger, 30,000 lang. And then, ayan, may salad sila. Yung mga rice meal nila, tingnan nyo guys. Ay, hindi siya rice meal, noodles siya. And then, parang may itlog. Ito, dim sum. Ito mga bread to eh. Ito yung mga rice meal. Mga rice meal nila. May mga siopaw din sila dito guys. And then, ayan o. Marami silang food options. Meron pa dito sa taas. And then dito, drinks. Ito may flan sila dito. We are back here sa hotel namin. And let's do a quick haul. Ito yung pinamili namin sa Sociola. First is etong sunscreen. Naka-sale to guys. This is from Cara Sun Solar Smart UV Light Sunscreen. And maganda siya guys kasi trinay namin yung tester nila. And wala siyang white cast. So, try nyo din to. Magkano nga ba? 67k lang to guys. 67k. Meron na siyang Centella Asiatica, honey extract, vegan glycerin, and then 2% niacinamide. Bumili din ako netong facial mask nila. Ito daw yung made in Vietnam talaga. Product talaga nila sa Vietnam. And nakalimutan ko na yung mga benefits nito. Basta meron ditong calming, brightening. Ayan, super cute guys ng packaging. Ito, ano siya, Real Snail Skin Barrier Care Mask. Ito naman is 34,000. Meron din ako nito mga 7 days mask. Iba-iba sila ng benefits. Ayan. Ulit din ako nitong Hada Labo. Tama ba pronunciation ko? Advanced Nourish Hyaluronic Acid Cleanser. And ang mura lang nito, parang nasa 150 pesos lang siya, guys. Kasi dito sa resibo is 70k to guys. Kasi naka-sale to. So, 150 pesos lang ata to. Next naman is from 7-Eleven. Bumili kami ng pang-dinner namin kasi wala na kaming planong lumabas ngayon. First is etong Lay's na pho. Yung flavor. Ayan. Masarap daw to. And then, bumili din ako ng dalawang ganito guys. Ito yung bun flan. So, parang leche flan siya. So, let's see if kalasa niya yung leche flan natin sa Pilipinas. And then, bumili din ako ng dalawang bottled water. Etong isang plastic bag naman na to, merong nangangamoy. Ito. Sausage daw nila to. Vietnamese sausage. So, let's try. And then, rice meal. Dalawang rice meal yung binili namin. Yung isa, black pepper beef rice. Pinakita ko na to kanina. And then, kay Josh naman is, ano ba to? Korean japchae.
Ayan siya. And then, bumili din kami nung mango juice. Ito yung juice nila, guys. Sobrang cool. Yung lalagyan nila is ganito kapag bumili kayo. So, hindi siya hassle bit-bitin. Let's do a test. Ano? Mali, no? Taste test. Ayun. Let's do a taste test na itong mango juice na sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya kasi masarap niya. Weird. Lasang siya. Lasang bulaklak. Yung lasa and amoy niya, lasang sampagita. 10. Bet mo? Ang lasa hindi pa ng Pinas. Oo, yan. Hindi siya pang Pinoy. Hindi siya pasok sa taste bud natin mga Pilipino, pero pasok sa taste bud niya kasi hindi ko alam sa kanya. Hindi ko siya bet, guys. Parang siya. Hindi pangit yung lasa niya, pero for me, ang weird kasi nga, lasa siyang bulaklak. Ganon yung, kung ano yung amoy ng sampagita, guys, ganon din yung amoy and lasa nito. Oo, sabi niya parang sampagita talaga. Tapon. Hi guys, this is our day 2 here in Ho Chi Minh and nandito kami sa Oasis Cafe. I highly recommend this place, guys, kasi sobrang ganda dito and then super affordable pa ng mga foods. 27 minutes away lang to sa hotel namin, so malapit lang din siya. Ganito dito mag-order, guys. As you can see, yung menu nila, hindi nyo siya maiintindihan, ganyan siya. Kaya i-scan nyo to and then mapupunta kayo sa menu nila na meron ng English translation and then tsaka nyo siya isusulat dito. Kapag ino-offeran kayo ng ganito sa mga cafes or restaurants, take note na meron yung charge. Hindi yan free. Around 6:30 p.m., we went here sa Opera House for the city bus tour. Binuko lang to sa Klook yung ticket and dito ko lang siya sa tabi ng Opera House clean and 280 lang siya per head. After nyo siyang i-claim, pipila lang kayo dito sa harap. But don't worry kasi kahit mahaba yung pila is mabilis naman siya mag-move since every 5 minutes may dumadating na bus. If night tour din yung gusto nyo, the bus starts every hour starting from 5 p.m. to 9 p.m. Kakatapos lang namin nung city tour nung sa bus and naglalakad-lakad kami papunta doon sa mall. And ang ganda dito, guys. Like, andito yung mga luxury na stores. Ayan o, meron silang Dior and then Tiffany & Co. Dito na kami sa Uniqlo. Nakatawid na kami, guys. And papasok tayo. Wait. Ang laki ng Uniqlo nila dito, guys.
Tingin tayo if may mga naka-sale. Ang cute. 399 lang siya. Ayan yung prices niya. And then, ayan yung mga designs nila. Vietnam, eto, banh mi, and then coffee. Okay, so ang cool. Mga basics nila, 299 lang. Pansin namin guys, yung mga prices nila dito, walang pinagkaiba sa prices sa Pilipinas. Super cute, Mickey Mouse, Vietnam. Ito yung ano to, market. 399 lang din siya. Maliliit guys, 199 lang. Naghahanap kami for Flynn. Napili namin for Flynn. Pakita mo yung likod. Super cute. Sa third floor, mas maraming options. And ayan, ang daming magaganda. And lahat yan guys, 399. And ito yung option namin kung itong Mickey Mouse or ito. Ito na lang yung napili namin. Ito kay Josh. And then, ayan sa akin. Cute naman yung design niya. Tingin. Basically lang yung naiiba kasi yung Mickey Mouse lang yung merong kasyo sa kanya. Ito, Vietnam din siya. Harap mo. Yan. Mickey Love Vietnam. Fave niya naman si Mickey Mouse. So, okay na to. Babayad na kami. Ang cool kapag card pala kayo magbabayad. Kayo yung kusang magbabayad dito. Ayan. Sige, pasok mo. Ganyan siya. And then, palito mo yung language. English. Yan. Start. And then, do you have our app? No. 3 items. So, ito yung total. 977K. So, processing. And then, ayan. Ganun lang guys kadali. And then, dito nyo lang din siya guys ipapakukuha lang kayo ng paper bag which is katapat lang nitong payment area. And kapag cash pala, dun kayo magbabayad. Pero if card, dito na. Pasok nyo na. And may Jollibee din pala dito sa Vietnam. And hindi lang yan guys yung ano nila. Marami pang Jollibee dito sa area na to. This is our third day here in Saigon. And lumipat na kami sa Felix Hotel. This hotel is also located in District 1. We'll be staying here for 2 days and 2 nights. And we only spent 1,795 pesos. So basically, 897 pesos lang siya per day. Hi guys! This is our third day here in Vietnam and kakabalik lang namin galing Cambodia. So nakapunta kami ng Cambodia for only 1K pesos. So if interested din kayo and plan nyo pumunta ng Cambodia soon, then panoorin nyo yung vlog natin. So kakatapos lang namin mag-freshen up and then ngayon pupunta kami ng Kong Cafe. Andun guys yung popular na coconut coffee. So masarap daw doon yung coconut coffee. And after that pupunta kami ng Co-op Mart kasi doon guys maganda mamili ng mga pasalubong. Kasi yun yung local grocery store nila kaya talagang mura doon compared sa Bentan Market. So nag-withdraw kami guys ng 500k kasi bawal pala sa Kong Cafe ang card. So dapat cash lang sila. Alam nyo ba yung real challenge dito sa Vietnam? Is yung pagtawid. Ang hirap talaga guys tumawid dito. Challenge talaga siya. Nakapag-order na kami, pero Diyos ko te, pwede din naman pala dito yung QR. Tapos nag-withdraw pa kami, sobrang layo. 5 minutes siya dito. Tapos pwede din naman pala yung QR. So, super nakakaloka. In-order namin is yung coconut coffee, syempre. Maganda sana sa balcony kaso umuulan. So, basa yung labas. So, yung coconut coffee, guys, is 69k dong. Dito, guys, parang vintage yung loob. And then, may observation pala yung driver na kasama ko dito. Na-observe ko lang sa kanila, walang traffic enforcer. Pero masunurin yung mga drivers sa mga traffic lights. Then, yung nakatakot na feeling pag tumatawid ka. Kasi parang hindi sila mag-stop sila pag malapit na talaga sa'yo. Hindi tulad sa atin, dun sa Pilipinas. Mafe-feel, malayo pa lang, mapapansin mo na parang titigil sila kasi nag-slow nga sila. So, yun lang, in-observe ko.
Oo guys, kaya challenge yung pagtawid dito kasi nakakatakot syempre kasi feeling nyo hindi sila titigil kasi super bilis talaga nila as in. Tapos magi-stop lang sila kapag super lapit lang talaga yung ang konti lang ng distance nyo. Pero syempre be mindful pa din if tatawid kayo. Kailangan nyo maging maingat. Here's our order, coconut coffee. So let's see if masarap siya guys kasi trending to guys sa mga trending to guys sa TikTok kasi marami nagsasabi na super sarap daw nito and must try siya if pupunta kayo ng Vietnam, especially dito sa Kong Cafe kasi dito daw yung may pinakamasarap na coconut coffee. Super sarap! Totoo guys, ang chismis, masarap siya. Etong nasa taas, para siyang etong nasa taas, yan yung coconut mismo. Parang ginawa siyang ice cream. Masarap. Hindi siya super tapang yung coffee niya. Kaya if ayaw nyo ng super tapang na kape, eto yung itry nyong coffee guys dito sa Vietnam, which is coconut coffee. It's good. We're here na guys, as you can see, local grocery store talaga nito. And ang dami niya mabibili dito kasi mas mura dito compared sa mga ibang store. Kaya yung mga naka-yellow tag, that means mga naka-sale yan. Like eto guys, 100 plus lang yan oh. And then 100 pesos. And eto 100 pesos din yan. And eto. Ayan guys, kumuha ako ng tatlo since 100 pesos plus lang naman siya. Biore guys, 100 pesos plus lang din siya. Ang mumura talaga dito. Guys, 30 pesos lang oh. Mga ano nila. Facial mask. 200 pesos. Tapos may cleanser na kayo. And then may Vaseline lotion pa. Siyempre, number 1 pasalubong kapag andito kayo sa Vietnam is coffee. Ito yung mga coffee dito guys. Ito around 100 pesos lang guys oh. Pero kung bibili kayo sa Benton Market guys, times 2 or times 3 yung price nila. Ayan, etong special editional legend daw yung must try. Ito daw yung masarap. And then, yung cappuccino. Classic guys, 118 pesos lang. Guys, kukuha kami nito ng dalawa. O, 116 pesos. Ang must try din yan guys na Cafe Suada. Kuha din kami dalawa neto. Kuha din kami ng dalawa. Cafe Saigon naman is 51k. So, kumuha kami ng dalawa. So, let's see kung magkano yung aabutin niya. So, ayan. Kumuha kami nito. Tatlo niyan. Tatlo neto. Dalawa ng special edition. And ito 21k to. So, kumuha kami ng 6. And then, mga candies guys, 9k lang to. So, kumuha din kami ng 7 yata or 8. Dalawang Cafe Suada. And ito, 11k lang to. And ito. Then, yung cheese, 30k lang to, guys. So, kumuha na din kami. And ito, 50k lang to. And lace, 10k lang yung lace, guys. Our total, 1,077,600 dong. Here kami, guys, ng bagong bag kasi over baggage na kami. Ito, 320. It's cute. Sito. Ano lang siya, 300 pesos. Ang cute. Hindi ko alam kung nagsasalita siya. Ayan o. Kumakanta din siya. Hindi ko alam yung kasya to sa luggage namin. Ito guys yung mga napamili namin dito sa Vietnam and wala pa dito yung mga damit and may 4 kaming sapatos so hindi namin sure kung itatapon ba namin yung box or ifo-fold lang namin. And then meron tayong mga keychains, stationaries, mga toys for Flynn, mga skincare, and then yung mga coffee. Ito marami akong biniling ganito guys kasi 90 lang siya. Yung bag na binili natin kanina. So, nilipat ko dyan lahat ng damit namin para yung luggage dito yan mapupunta. So, let's see if kasha pa. Pwede pa natin dagdagan. Eto, maghahanap kami ng malilipatan neto kasi bumili ako nito guys sa airport and then saka ko lang na-realize na 236 ml pala to. So, hindi to makakalusot. Here's our dinner and nag-grab lang kami. Sa mga reviews na nakikita ko, sabi nila, medyo iba daw. Sharon. Ito, Chicken Joy, tsaka Jolly Spaghetti. Sa itsura pa lang guys, parang may
difference na siya. So, pareho lang yan. Our last day here in Vietnam, and nag-grab na lang kami guys ng breakfast namin, and banh mi siya ng banh mi Yunhua. Around 160 pesos lang to guys. And as you can see, for only 160 pesos, sobrang laki niya na. So don't know, ang banh mi guys, isa siya sa mga traditional foods dito sa Vietnam. And as you can see, ang generous nila guys sa servings, mga sausage, meat, and then dito meron pang nakahiwalay na mga vegetables. So pang 2 person na to guys, sa sobrang laki. Guys, super sarap niya. If pupunta kayo dito sa Vietnam, make sure na ito-try nyo tong banh mi. Huwag nyo siyang imimiss kasi super sarap niya. I-rate ko to ng 10 out of 10. Pinoy spotted. And then, eto. Pinoy din to. RN 2025. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Ninoy Aquino International Airport in Manila, Philippines. The local time now is 4:27 in the morning, and there's an hour time difference between Ho Chi Minh, Vietnam and Manila, Philippines, Ho Chi Minh being 1 hour behind. Back dito sa Pilipinas, and as you can see, on the way ako sa school, so back to reality. And here's the breakdown of our expenses, and included na dito guys yung accommodation, yung mga pagkain namin, grab fares, and then hindi pa dito kasama guys yung flights, yung travel insurance, and then yung shopping, tsaka yung travel tax. Pero sa 10k guys na budget per person, sobrang marami na kayong mapupuntahan dyan, since super affordable guys ng Vietnam. Saka marami namang mga tourist attractions sa Saigon guys na halos free, katulad nga nung cafe apartment, and then yung post office. Pero I highly suggest guys na mag-aral kayo ng mga simple phrases, kasi napansin namin na merong konting language barrier since hindi lahat marunong ng basic English yung mga Vietnamese. Pero overall, sobrang saya guys ng experience namin, and highly recommended ko talaga yung Saigon. And thank you guys for watching.